Napapakamot si Jay sa kilay habang pinapanood si Kester at Alden na ini-interrogate ang lalaking dinukot nila na nagngangalang Ernesto, 30 anyos at dating isang jeepney driver na ngayon ay isa na sa mga tauhan ni Don. Matigas pa rin ito. Ayaw magsalita kung saan nagtatago ang mga amo niya. Hindi sana siya pabor sa suhestyon ng mga kaibigan na dukutin na lang ang taong to para ituro kung saan tinatago ng amo nito si Lloyd. Pero wala na silang oras. Kailangang mahanap na agad si Lloyd bago pa mahuli ang lahat. Alam nilang buhay pa ang kaibigan. Kung iaasa lang nila ang lahat sa kapulisan ay medyo matatagalan talaga dahil may proseso pang sinusunod ang ahensya. Si Alden. Si Alden ang nakatukoy sa lalaking ito. Kung paano nito ginawa, hindi nila alam. Malamang ay umupa ito ng kung sino mang tao na handang gawin ng lahat para sa pera kahit ilegal pa. Ang importante, may tao nang makakapagturo kung nasaan ang kaibigan nila. Kaya hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Kahit ano pang pagbabanta at pananakot nyo, wala pa rin kayong malalaman sa akin. Pagmamatigas ni Ernesto na nakaupo sa bangko at nakatali ang kamay sa likod. Sinikmuraan ito ni Alden na ikinaubo niya. Matigas talaga tong gagong to. Gusto pa yatang magpabugbog. Komento ni Alden. Mukhang matindi ang loyalty niya sa mga amo niya. Ani Kester. Hindi pa kasi masyadong nabibiga kaya ayaw magsalita. Si Matias na humithit ng sigarilyo habang mataman lang nakatingin kay Ernesto na puro pa sana ang mukha dahil sa natamong mga suntok mula sa dalawang kaibigan. Di pigain natin ang husto hanggang sa kusa na siyang magsalita at ituro kung nasaan ang lungga ng mga amo niya. Sabat ni Luis sabay kasanang baril at tutok sa lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Ernesto at napalunok. Sasabihin mo ba kung nasaan ang lungga ng mga amo mo? Idadamay ko ang asawa at mga anak mo. Pare, sita ni Jace kay Luis, hindi na dapat madamay ang inosenteng pamilya ng taong to. Wala yung mayong kinalaman. Fine. Kapag hindi ka nagsalita, babarilin kita. Banta ni Luis kay Ernesto. Gumisi naman si Ernesto. Di barilin mo. Pero napasigaw si Ernesto nang iputok nga ni Luis ang baril sa binti nito. Pati silang apat ay nagulat sa ginawa ni Luis. Uy pare, wala sa usapan natin yan. Sita ni Kester kay Luis. Hayaan mo na. Siguro naman magsasalita na yung gagong yan. Dahil kung hindi pa siya magsasalita, ako naman ang babaril sa kabilang binti niya. Sabi ni Matias na binuga ang usok ng sigarilyo pataas. O ano? Magsasalita ka na o yung kabila namang binti mo ang babarilin? Banta naman ni Alden. Hindi naman makasagot si Ernesto at kagat-kagat lang ang labi dahil sa sakit na sumigid sa binti niya. Naiihi na siya sa sakit. Baka maubusan na siya ng dugo at mamatay siya. Ayaw niyang mamatay. Kawawa ang mga anak niya. Ayaw pa yatang magsalita eh. Muling kinasa ni Luis ang baril at tinutok sa kabilang binti ni Ernesto. Oo na. Oo na. Magsasalita na ako. Bulalas ni Ernesto. Lumapit na si Jay sa lalaki. Pwes, magsalita ka na bago pa bulungan ng demonyo tong kaibigan namin at kalabitinit ulit ang gatilyo. Saan tinatago ng mga amo mo si Lloyd Villar? Lumunok muna si Ernesto habang napapangiwi. Tagaktak na rin ang pawis niya, sobrang sakit na rin ang binti niya. Ramdam niya ang pag-agos ng dugo niya sa binti. At kapag nagpatuloy pa iyon ay mauubusan siya ng dugo. Ano? Magsalita ka kung hindi babarilin ulit kita. Banta ni Luis. Sa abandonadong ospital. Napapangiwing sagot ni Ernesto. Saang lugar yon? Tanong ni Jace. Sa bayan ng Santa Luisa. Parang awa nyo na. Dali nyo na ako sa ospital, baka maubusan na ako ng dugo. Tarantang sabi ni Ernesto na medyo namumutla na. Nagtingin na ng magkakaibigan. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Baka nilalansi mo lang kami. Totodasin ka talaga namin. Banta ni Alden. Oo. Totoo ang sinasabi ko. Babalik na nga dapat ako doon kung hindi nyo lang ako dinukot. Putang ina. Masakit na ang binti ko. Ayoko pang mamatay. Sinabi ko na sa inyo kung nasaan ang kaibigan nyo. Pakawalan nyo na ako at dalhin sa ospital. Baka maubusan na ako ng dugo. Ano kami, bale? Dito ka muna.
Hanggat di kami nakakasigurado at hindi namin nakikita ang kaibigan namin. Baka mamaya, tumawag ka sa mga amo mo at makatakas pa sila. Ani Luis. Ano? Anong balak niyo sa akin? Hahayaang maubusan ng dugo dito at mamatay? Di ako pwedeng mamatay, maliliit pa ang mga anak ko. Sana, naisip mo yan bago ka sumama sa grupo ng mga amo mo. Pwedeng-pwede ka naming patayin ora mismo at ilibing dyan sa bakuran. Nakahalukip-kip na sabi ni Jace. Wag! Parang awa niyo na. Pinili ko lang naman sumama sa grupo dahil malaki ang kitaan doon. Pero hindi naman talaga ako masamang tao. Tagabantay lang ako sa lugar na yun. Parang awa niyo na, dalhin niyo na ako sa ospital. Mangiyak-ngiyak nang sabi ni Ernesto. Hindi naman talaga siya masamang tao. Talagang kailangan lang niyang kumapit sa patalim para mabuhay ang mag-iina niya. Huwag kang mag-alala. Gagamutin kita. Presenta ni Kester. Doktor ka? Tanong ni Ernesto. Sana. Kaso, bumagsak ako eh. Pero huwag kang mag-alala. Kayang-kaya kong bunutin ang balang nakabaon dyan sa binti mo na gamit ang kamay lang. Nakangising sabi ni Kester at tinupi na ang manggas na itim na polo shirt hanggang siko. Lalo namang namutla ang maputla na mukha ni Ernesto. Nagngisian naman ang apat. Malakas ang kalabog ng dibdib ko. Habang magkahawak kamay kami ni Tita Sol, pinatawag kami dito sa estasyon dahil may bagong balita na raw tungkol sa akin naroroonan ni Lloyd. Sinundo pa ako ng driver ni na Tita Sol. Nakapambahay nga lang ako. Diyos ko, sana maging maganda yung balita na ito. Sabi ni Tita Sol na pisil-pisil ang kamay ko. Hinihintay namin na pumasok ang hepe sa conference room para sabihin ang balita. Si Tito Arnold nga ay palakad-lakad na halatang natitense. Sana nga po, tita. Baka hindi ko na kayanin kung masamang balita na naman. Sabi ko. Tumingin sa akin si Tita Sol at hinaplos ang pisngi ko. Magpakatatag ka, iha. Kailangan ka ni Lloyd. Tingnan mo, oh. Namumutla at nangangayayat ka na. Hindi matutuwa ang anak ko na makita kang ganyan. Tumulo ang luha ko. Pinahid naman iyon ni Tita Sol. Sinusubukan ko po, tita. Ilang beses bang nabigo ang mga kapulisan? May mga lugar silang pinupuntahan na maaaring kinaroroonan ni Lloyd pero ang ending, laging negative. Bawat araw na dumadaan na walang balita kay Lloyd ay pinanghihinaan ako. At parang bibigay na ako. Wala akong ganang kumain at hindi makatulog. Tuluyan na nga akong pinaglib ni Miss Makalalad. Ayon na rin sa kagustuhan ni Tia at ni Ben na nag-aalala na sa akin. Magandang umaga, Mr. and Mrs. Villar, Miss Aliana. Bati ng hepe na kapapasok lang. Kasunod niya si Elmore at ang isa pang pulis. Tinanguan pa ako ni Elmore. Magandang umaga rin, Chief. Balik-bati ni Tito Arnold. Ano ng balita, Chief? Tanong agad ni Tita Sol. Pero bago pa sumagot ang hepe ay bumukas ulit ang malapad na pinto at pumasok naman ang provincial director na ninong pala ni Lloyd. Kasunod din niya ang dalawang pulis. Binati rin niya kami. May nagpadala sa aming email kaninang umaga lang. Lugar kung saan daw naglulungga ang magtiyuhin at maaaring naroon din si Lloyd. Sabi ng hepe. Parehas kaming napatuwid ng upo ni Tita Sol. Lalong lumakas naman ang kabog ng dibdib ko. Anong lugar yan, Chief? Baka naman sinasalisihan na naman tayo at nililigaw? Ani Tito Arnold. Ayon sa email, sa abandonadong ospital raw ng Santa Luna, pinakumpirma ko na sa mga tao ko at positive na may abandonadong ospital doon at may mga tao. Anang hepe at tumingin kay Elmore at sa kasama nito, mukhang sila ang tinutukoy niyang kumumpirma ng lugar. Nagpahanda na ako ng bilang ng mga pulis na ide-deploy doon. Makikipagpulong na rin ako sa general ng AFP dahil kakailanganan din ang tulong nila. Wika ng provincial director. Pero bakit mamaya pa, Ismundo? Bakit hindi pa ngayon? Baka kung ano na ang ginagawa nila sa anak ko. Bulalas ni Tita Sol. Yun din ang gusto kong itanong. Bakit hindi pa ngayon? Kuta rin ng mga rebelda ng lugar na yon. Hindi pwedeng basta-basta na lang sumugod ang mga pulis dahil baka mauwi lang sa wala ang lahat. Kailangan pagplanuhan muna. Pero wag kayong mag-alala. Hindi pa pumuputok ang araw, bukas makikita na natin si Lloyd.
Pero, kailangan nyo ring ihanda ang mga sarili nyo. Dahil baka ano pare? Kunot noong tanong ni Tito Arnold. Nagtingin na naman kami ni Tita Sol. Hindi na maawat sa pagkabog na malakas ang dibdib ko na tila may nagtatambol sa loob. Bumuntong hininga ang provincial director at tiningnan kami isa-isa. Napasinghap naman ako nang magets ang ibig niyang sabihin. Baka bangkay na lang siyang makikita. Pero hindi pa naman tayo nakakasiguro. Hindi pa patay ang anak ko. Buhay pa siya, Ismundo. Naghi-hysterical at umiiyak na sabi ni Tita Sol. Si Tito Arnold naman ay napahimas sa batok at tumalikod. Ako naman ay tila lalong nanghina. 2 linggo na mahigit simula nang dukutin siya. Posible talaga. Hindi pa siya patay. Ako ang ina at ramdam kong buhay pa siya. Umahagulgol na si Tita Sol. Niyakap ko naman siya at umiyak na rin. Balitaan niyo ako agad kung sakaling makita niyong buhay o patay ang anak ko. Sabi naman ni Tito Arnold na bakas din sa mukha ang pangamba. Namumula na rin ang mata niya. Lulugo-lugo ako at wala na sa sariling naglalakad sa hallway ng istasyon. Nasa opisina pa ng chief si Tito Arnold at Tita Sol dahil kakausapin pa sila ng hepe at ng provincial director. Ako naman ay hindi na sumama at hihintayin na lang sila sa labas para na akong masusuffocate sa loob habang nakikinig sa kanila. Wala pa rin kasiguraduhan kung makikita na si Lloyd at kung makita man ay baka sinapok ko ang ulo ko at ipinilig-pilig kasabay ng pagtulong muli ng luha ko. Hindi ako dapat mag-isip ng ganoong bagay pero paano nga kung muli kong pinilig-pilig ang ulo ko para alisin ang mga pangit na senaryo na pilit nagsusumiksik sa isip ko? Nagangat ako ng tingin ngunit nanlabo ang paningin ko at parang umiikot ang paligid ko. Ay! Yung babae na tumba! Lapitan nyo! Mga huli kong narinig bago ako tuluyang nilamon ng karimlan. Nagmulat ako ng mata at puting kisame ang una kong nabungaran. Hindi naman ganito ang kisame sa kwarto ko. Kakaiba din ang amoy na naaamoy ko. Amoy alkohol at mga gamot. Ay, mabuti naman at gising ka na pamangkin. Lumitaw sa paningin ko ang mukha ni Chang. Baka sa mukha niya ang pag-aalala. Chang, nasaan po ako? Magaspang ang boses na tanong ko at nilibot ko ang mata ko. Nakita ko sa ulunan ko ang nakasabit na TV for fluids. Sinundan ko ang mahabang swero na nakakabit pala sa isang kamay ko. May berde din kortina na nakaharang sa 2 gilid. May naririnig din akong mga ingay. Nandito ka sa emergency room. Sinugod ka dito ng mami at daddy ni Lloyd dahil nawalan ka ng malay sa istasyon? Sabi ni Chang na matiim na nakatingin sa akin. Kumunot ang noo ko. Naalala ko. Nasa istasyon ako kasama si Tito Arnold at Tita Sol dahil may balita na kung saan posibleng naroroon si Lloyd. Tapos, lumabas ako ng conference room at naglakad-lakad. Yun na nga ang huli kong natatandaan. Ano pong sabi ng Dr. Chang? Tanong ko. Pumuntong hininga si Chang. Overfatigue ka. Kulang ka sa kain at sa tulog. At hindi lang yun. Buntis ka, sabi ng doktor. Nanlaki ang mata ko sa huling sinabi niya. Kasabay ng mabilis na pagtibok ng puso ko. Po? Buntis ako? Di makapaniwalang tanong ko. Tumango naman si Chang. Wala sa sariling napahawak naman ako sa puson ko. Nangilid ang luha ko. Buntis raw ako. Ito ang matagal ng gusto ni Lloyd pero wala naman siya sa tabi ko ngayon. Napahigpi ako. Oh, bakit umiiyak ka na namang bata ka? Di ka ba masaya? Ani Chang at tinago ng likod ko. Buntis ako, Chang. Pero wala naman sa tabi ko si Lloyd. Humihikbing sabi ko. Babalik si Lloyd. Makikita din siya. Pero paano kung hindi na? Paano kung wala na pala siya? Paano na kami ni baby? Wag ka kasing nag-iisip ng ganyan, bata ka. Hanggat hindi pa nakikita si Lorenzo, may pag-asang buhay pa siya. Ang intindihin mo muna ngayon ay ang kalagayan mo. Buntis ka. Ang sabi ng doktor, masela ng pagbubuntis mo. Bawal sa'yo ang may stress. Pinunasan ko ang luha ko at tumingin kay Chang. Alam na po ba nila Tita Sol at Tito
Arnold? Oo, at tuwang-tuwa nga sila. Bahagya akong napangiti sa sinabi ni Chang. Nahawi ang kortinang green at sumilip ang mukha ni Tita Sol. Hay iha, gising ka na pala. Nakangiting sabi niya, tuluyan ang pumasok, kasunod si Tito Arnold. May mga dala silang brown paper bag. Kimi akong ngumiti sa kanilang dalawa. Kamusta ang pakiramdam mo, iha? Tanong ni Tito Arnold. Ayos naman po, medyo naghihina lang. Sagot ko. Overpatig ka raw kasi sabi ng doktor. Ang sabi naman ng tiyang mo, madalas ka lang daw nagmumukmok sa inyo at hindi masyadong nagkakakain tapos madalas kang umiiyak. Ni Tita Sol na hinawakan pa ang kamay ko. Baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Napayuko naman ako at napakagatlabi. Nahihiya ako sa kanila. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo, iha. Parehas tayong nangungulila at nag-aalala sa anak ko. Pero ngayon, kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Dahil buntis ka sa anak nyo ni Lloyd. Sa apo namin. Mahinahong pagpapaalala ni Tita Sol. Nandito lang kami, iha. Hindi ka namin pababayaan ng Tita Sol mo. Lalo na at dala mo na ang apo namin. Ani Tito Arnold. Pinunasan ko ang luhang naglandas sa pisngi at nagangat ng mukha. Bumungan sa akin ang mga mukha nilang nakangiti. Si Chang ay hinahaplos ang buhok ko. Si Tita Sol naman ay hawak-hawak ang kamay ko. Kimi naman akong ngumiti sa kanila. Sa kabila ng pangit na pinagdadaanan namin ngayon, ay may maganda namang nangyari. Ang baby sa sinapupunan ko. Nagtagal pa kami sa emergency room hanggang sa maubos ang IV. Asikaso naman ako ni Tita Sol at Chang. Si Tito Arnold naman ay lumabas at may kausap sa phone. Dumating din si Ben at si Missy para kamustahin ako. Nabigla sila at natuwa na malamang buntis ako. Nariyan na sila. Imporma ni Alden sa kabilang gilid sa apat na kaibigan na nakasakay sa dalawang van kasama ang ilan nilang mga tauhan. Pinatay niya ang ilaw ng motor niya. Namatay din ang ilaw ng dalawang van na lula ng apat na kaibigan. Madilim na sa paligid at tanging mga ilaw lang ng mga sasakyan ang nagbibigay ng liwanag. Bibihira pa ang mga sasakyan na dumadaan. Maya-maya ay dumaan na ang pinakahihintay nila. Mula sa di kalayuan ay tanaw nila ang ilang army truck at police truck na hindi bababa sa 10 ang bilang. Papasok na sila ngayon sa bayan ng Santa Luna kung nasaan ang lungga ng magtiyuhin at kung nasaan din si Lloyd. Nang makalayo na ang mga army truck at police truck ay binuhay na niya ang makina ng bike niya. Pinigyan na niya ng signal ang mga kasama. Pinaandar na niya ang big bike at pinaharurot sa daang dinaanan ng mga truck. Sumunod naman ang dalawang van. Itinaon talaga nila na mauna ang mga sundalo at pulis bago sila sumunod. Wala silang ideya kung ano ang meron sa Santa Luna. Maliban sa ito ang pinakamahirap na bayan sa buong lalawigan at kuta ng mga rebelde. Di naman sila papasok na naturang bayan. Sa bungad lang sila at mag-aantabay kung sakaling magkaaberya. Gustuhin man nilang sumugod para sagipin ng kaibigan ay sobrang delikado naman. Pagiging sagaba lang sila sa mga pulis at sundalo. Kaya wala silang choice kundi mag-antabay na lang. Nang matanaw na nila ang arko sa entrada ng bayan ng Santa Luna ay huminto na sila. Hindi rin naman sila makakapasok dahil may checkpoint. Matyaga na lang silang naghintay at nakiramdam. Nagsibabaan naman ang mga kaibigan niya at nagsindi ng sigarilyo. Maliban lang kay Jace na may kausap sa cellphone na malamang ay ang misis nito. Bumaba na rin siya at tinanggal ang helmet. Dinukot niya ang pakete ng sigarilyo sa loob ng bulsa ng jacket. Yes, baby. Nandito na ako. Kumain ka na ba? Unot noong nilingon ni Alden si Luis habang humihitit ng sigarilyo. Binuga niya ang usok sa hangin at gumisi. Nag-iiba talaga ang timpla ng ugali ng kaibigan kapag kausap o kaharap nito ang asawa. Akala mo hindi mainitin ang ulo at maiksi ang pasensya. Napailing-iling na lang siya. Lumapit si Jace na seryoso ang muka. Problem? Tanong ni Alden. Nagsilingunan naman ng tatlo. Katatawag lang ni Tita Sol. Sinugod kanina sa ospital ang nobya ni Lloyd dahil hindi matay. Buntis daw. Imporma ni Jace sa mga kaibigan. Really? Tanong ni Kester. Tumango naman si Jace. That's a good news. Siguradong matutuwa si Lloyd niyan.
Ani Luis na binalik na sa bulsa ang jacket. Ang cellphone. Sana nga buhay pa siya. Nakatiimbagang nasabi ni Jace. Nagsitahimik naman ang apat at nag-igtingan ng mga panga. Pero ginulantang sila sa sunod-sunod na putok ng baril sa di kalayuan.